Okay mga boss, welcome back. Gagawa tayo ng tutorial or troubleshooting giveaway. Spoon feed. Yan sinasabi. So try natin. Mga boss, itong ganitong trouble ay hindi madali kung baguhan ka pa lang or nagsisimula ka pa lang. Kung ako dati unang naka-encounter na ganitong trouble, inabot ako ng isang araw mahigit, padalawang araw bago ko na-trace. Nagkanda hilo-hilo din ako, nagkanda lito-lito ako. Ngayon, i-share ko sa inyo sa pinakamabilis na paraan para hindi kayo mamroblema. So ang trouble nito ay hindi gumagana yung relay, pero okay yung sounds niya. So ayaw mag-switch yung relay, pero tumutunog yan. Ngayon, hindi natin matitesting na tumutunog kasi kinalas natin. For the sake of troubleshooting, ang ano lang natin dito, papatunay natin na hindi gumagana yung relay. So kaya muna natin, ibaliktad muna natin. So dito, kaya nga sinasabi ko giveaway kasi kumbaga ituturo ko sa inyo sa mabilis na pagto-troubleshooting. Yan mga boss. So dito, out of line na agad yung mga capacitor kasi bago yan. Itong amplifier na to ay bagong restore. Kaya lang may hidden trouble pa siya, kaya hindi pa natapos. Tamang-tama ngayon para ma-share ko. So, ang problema niya, relay, hindi gumagana, hindi to nagsiswitch or nagpa-function. Pero pag nag-inject ka ng speaker dito sa pinaka-out niya, parehas ito yung coil na out, ay may sounds. So dito, out of the question na rin yung relay, kasi tinister ko yung gumagana yan. So saan tayo magpupokus sa mga kadalasan yan kapag relay problem, troubleshooting. So dito, ang una kong ginawa dito nung tinisting ko hindi gumana yung relay, automatic yung mga power transistor, tinatawag na shotgun method, pinalitan na agad natin yung 5. So ano ba yung 5 na yan? Itong 551 at saka 5401. Bali yung 551 dyan ay 4. So actual na natin yan, no lock pa rin, hindi pa rin gumana ang relay. So pagkatapos niyan, dinoble check natin yung mga kinabit nating bagong pyesa na resistor. So tinanggal ko yung paa niyan isa-isa, tinisting natin, ayaw pa rin gumana. Nag-actual din tayo pagpalit ng Zener diode na 5.6 volts, malaki na yan. Ito yung mga pyesa na pinagpalitan natin dyan. So ibabalik ko yan kasi gumagana pa naman, or baka i-stay ko na lang pag depende sa mood ko. So wala pa rin. Nagtaka ako kung bakit na halos napalitan ko na yung pyesa dito, ayaw pa rin gumana. So tingnan nyo So ilalagay natin dito yung, tika lang, wala pala akong folder. Ilalagay natin dito. Yan. I-set up muna natin. So kung titingnan nyo, yung focus natin dito, yung relay, kung magsiswitch. So power on na natin. Nakadaan ng test valve. Ayan, umilaw. Nawala. So ang ginawa ko dyan, nag-voltage checking tayo mga boss. Ibaba natin tong camera. Usog natin. Ay, tingnan yung mangyayari dyan. Yun ang gagawin dyan mga boss, voltage checking. Yan. So kuha tayo ng tester. Papakita ko muna sa inyo yung mga voltage point kung sakali magsusukat kayo ng sarili. So tama-tama. Ano yung amplifier natin ay Sakura 735. Yan. Atas pa natin. Yan. Ito yung natin, multi-tester natin, digital. Shout out kay Brother Ram, binigay lang to sa akin. So ito, ilalagay muna natin to dito sa negative. O kahit saang grounding. Test muna tayo kung tama. Yan. Kung mapapansin nyo, tika lang, nahulog yung ito yung supply ng relay. Ito yon. So kailangan may masukat tayo dyan. Kasi nag-actual tayo ng pyesa
pwedeng voltage checking muna, pero ang ginawa ko kasi may mga leak na transistor, inuna ko pagpalit ng pyesa. Pero mga boss, kung susundan yung standard procedure ng pagto-troubleshooting, resistance checking ka muna, tapos yung resistance checking or yung circuit checking ay wala sa yun, hindi dapat naka-power yun. Yung voltage checking naman, naka-plug yung yung unit, yung amplifier, tapos saka ka magsusukat ng voltahe. So unang susukatin natin dyan ay yung supply ng relay. So kung mapapansin nyo sa 735, meron ditong 47 ohms, ayan yung supply galing dito sa diode dito, papunta yan dito. So magdadrop yan papunta dito sa transistor na, ayan mapapansin nyo, ayan papunta dito. So titingnan natin mamaya kung saan papunta yan. Tapos dito sa diode naman, dapat pag kinik mo yan, kung good yung diode, isa lang yung masusukatan mo dyan ng ng supply. Tingnan nyo, merong 23. Sa kabilang diode naman, sa may coil side to ng ng relay, meron pareho. So gawin natin dyan ay natin mga boss, balik rin natin. So troubleshooting giveaway, para kasing giveaway na lang yung trouble nito kumbaga, para hindi na kayo mahirapan sa mga ilipat natin yung dito yung, so ito yung pinaka coil side ng relay. So dapat isang lang yung susukat dyan. Yung kabilang coil dapat wala yan, zero yan. So meron. So dito naman, ito yung supply nya, yan yung 23. Tapos may jumper yan papunta doon. So dapat itong side na galing sa transistor, wala dapat supply yan. Tapos kung iti-trace back mo dito, papunta yan dito, yan umikot hanggang dito, yan 23. Tapos itong capacitor na to, dapat mayroon ka masukat yan na at least 5 or 4 volts. Yun ang missing dito, wala. So saan ba yung capacitor na yan? Balik natin uli, naka-plug to ha. Saan ba yung capacitor na yan na wala tayong nasukat? Ito yun. Balik natin dito yung ay maling plug to. Balik natin yung So itong capacitor, ilawan natin. Ito dapat may masukat kayo dito na 5 to 7 volts. Anong nangyari? 0 siya mga boss. So galing yan dito. Ito yan papunta yan doon. Dito yan. Dito yan. So yung supply niyan, itong 470k sa kabila, meron ka masusukat dito na 23. Tika lang, hindi ata nagdikit yung natin. Test natin. Lipat nga natin dito. Yan. Wala, 005. Ayan So dito, galing yan dito yan sa loob dito. Wala. Tapos sa kabila naman ng 470k, meron namang 23. Yan ang aalamin natin kung bakit wala siyang supply. Pagdating dito, dapat may masukat tayo dyan na at least 4 volts. Kung mapapansin nyo mga boss, tanggalin natin yung ilaw. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng pyesa dyan napalitan. Pero bakit ayaw pa rin gumana yung relay? Dati, kung walang YouTube, walang tutorial, walang magtuturo, on your own, nung panahon namin talagang mababaliw ka dito. Pero na lang kung kabisado mo yung takbo ng ng amplifier. So mga boss, sa bawat amplifier, mayroong tinatawag na OCP. Yan. Pag-uusapan natin yung OCP. Yung OCP na yon, kadalasan wala yan dito banda sa may amplifier section. Yung OCP andito banda yan sa may wala, yung ulitin natin baka malito. Yung OCP kadalasan hindi masyado yan makikita dito sa may relay section. Bawat amplifier ay mayroong OCP. Ano ba yung OCP? Overcurrent protection. So kadalasan yan, yung OCP hindi nyo makikita yan dito. Sa tansya ko, ang problema nito OCP. So paano malaman yung OCP? Kasi titingnan nyo kung saan ang connection ng
Ito kasing dalawang pyesa na to, hindi ito sa relay. Kasi galing sa output, papunta dito, tapos diode. Tapos takbo dito. Papunta yan sa pan motor control. Yan. Ito kasi pan motor control. Hindi kasama sa relay yan. So, itong part na to, itong part na to dito, sa pan motor yan. Kaya mapapansin nyo yung pan motor ng or blower ng 735. Pag malakas yung sounds, malakas din yung aandar kasi yung trigger niya o yung tawag dito, yung signal niya na nagdi-detect ay galing dito sa diode na to. So galing sa dalawa yan. Ayan, mapapansin nyo, takbo dito, tapos diode na yan, dalawa, papunta yan dito. So tingnan nyo, yan yung diode na yan, ito yun. So itong part na to, hindi yan kasama sa so yung sa relay section, ito lang talaga. So ngayon, balik tayo sa OCP. Lumigaw pa tayo. Yung OCP kasi, mapapansin mo yan dito sa may dalawang transistor na yan. May nakakonik dyan na palabas. So titingnan natin, halimbawa itong paa na to, saan ba to galing? So mayroong galing dito, tapos mayroon ding isa, itong transistor na to, may tatakbo yan dito, tapos ayan mapapansin nyo may jumper yan, papunta dito, ayan titingnan nyo, papunta doon. Patayin muna natin yung amplifier, baka masundot natin ang tester, madisgrasya pa. Off ko muna. So ito yung switch natin na so kung mapapansin nyo dito, may nakakonik siya dito, yan. Ayan, papunta yan dito. Tapos ayan, takbo dito. Papunta dito, mapapansin nyo. So, check natin kung tama yung tester natin. I-buzzer mode na lang natin yung Ayan. Ito, nakuha ko na yung sira. I-share ko lang sa inyo para parang giveaway na lang. Wala man akong pag-giveaway na gamit, pero knowledge pwede kong giveaway. So dito, from dito, yan, papunta yan dito. Hindi naabot ng camera, yan. From dito, jumper yan. So tandaan nyo, nung tinisting natin, wala tayong nasukat na supply doon sa may dito, sa may capacitor. Ngayon, i-disable natin yung connection ng OCP. Tanggalin natin. Ayan. Ihang natin yan. Ito yun. Ihang natin. Ngayon, ang gagawin natin, magsusuka tayo dito. Dapat may masuka tayo na 4 or 5 volts pa 7. Tapos ngayon, ilagay ko muna tong, saan ba to? Dito na lang siguro yung grounding natin. Tapos halika tester. Ay, balik natin sa DC volts. Yan, lagay natin dito. Ay, mahuhulog to. Saan ba pinakamagandang mag-tap ng Ay, total, naipit naman to. Iipit na lang natin dyan. Yung heatsink kasi naka-common ground. Ayan. Tapos yung power on natin uli. Yan, umilaw. Nawala. So, sukatan natin dito. Ayun, nag-switch na yung relay. Tingnan nyo ito yung tandaan nyo yan, kung hindi nyo matandaan yung circuit, yung capacitor 47 microfarad, 25 volts. Tingnan natin, di ba may nasusukat na tayo dyan na 5.5 volts. Tapos yung relay, balik na rin natin. Dandahan tayo. Pansin nyo, nag-switch na yung relay, mga boss. Ibalik ko ulit ito ng grounding dito. So ito yon yung tinuturo ko kanina. Diyan.
May nasusukat na tayo na 5.6 volts. Tapos dito naman sa coil side, isang part na lang dyan yung may supply. Wala, yung ano natin. Yan, 14 volts na, bumaba na kasi nag-load na siya. Tapos yung kabilang side naman niya, yung galing dito sa transistor, ayan o. Wala ka na ano dyan kasi gumana na yung switching ng transistor. Kasi ito yung base niya, ito yung switch niya, yung ground. Nag-switch na dito. So kung mapapansin nyo, isang side na lang yung may supply. Hinang lang natin tong OCP. So ibig sabihin sa OCP ang problema. Alin ba yung OCP dito ng ano, giveaway na naman to. Alin ba yung OCP dito ng 735? So yung 735 ay 2 channels left and right. So isa sa left, isa sa right yung OCP. So ibig sabihin, aalamin natin kung alin dyan yung may problema, kung yung left ba o yung right. So ituturo ko dito mga boss. Mapapansin nyo, itong dalawang transistor na yan, yan yung OCP. Tapos yung output ng OCP nila, yung feedback nila o yung feed nila papunta dito sa relay section, ito yun. Kaya kung titesterin natin yan para ano, may kita yan. So mahaba-haba to. Pag ganito kasi mga tutorial, mahaba talaga to. Balik muna tayo sa resistance, tapos buzzer tayo. Pag kinik mo dito, testerin mo tong jumper na to. O diba, ganun din yung kabila. Yan o. So yung tinitest natin dyan ay yung jumper ng ano ha, yung hinang natin. So tingnan nyo ha. So kabilang OCP, ang output nila isa lang. Yan, ito, dalawa. So gagawin natin dyan, ihang muna natin yung tigi-isa. Ibabalik natin tong jumper, tapos ihang natin yung isa dyan. Pa isa-isa muna. So ibalik muna natin tong jumper. Yan. Mahaba kasi pag ganitong tutorial, tingnan nyo, nakailang minutes na tayo. So ibalik muna natin to mga boss, hinang muna natin. Tapos itong dalawa, ito yung 4148 ng isa, ito naman yung 4148 ng isa. So saan papunta yan? Ito yung OCP lahat, ito naman yung sa kabila, kumbaga left and right o right and left. So ihang natin yan para malaman natin kung alin may problema dyan. Pero ibabalik muna natin tong jumper na tinanggal natin. Gusto nyo yung tutorial pero hindi maiksi, mahaba pa ganito. Ngayon kung hindi pa rin nyo magustuhan yung ganito, wala na akong magagawa. Siguro makaka-appreciate lang ng video na to ay yung willing matuto, yun lang. Pero siguro yung iba na naghahanap ng mga spoon feeding masyado, pasensya na. So gagawa tayo dito banda, maghahang tayo. Yung ihang natin dyan ay yung 4148 na diode. Naubo na ako. Ihang lang natin yung isang paa. Dito muna. Pa isa-isa lang kasi dalawa yan. Pa isa-isa lang. So ito yun. Kita nyo ba dyan? So ito yung hinang natin. Pagutin lang natin ng ano. So ang hinang natin ay yung diode na galing dito sa isang channel na OCP. So ang nakakabit lang dyan ngayon ay itong isa. So subukan nating i-power on, tapos sukatan natin kung may masukat tayo dito na part. So balik natin tong tester natin sa volts. Atas natin. Ano ba nangyari dito? Yeah, sa voltage muna. Yeah. Tutorial to talagang ano, purong-puro na tutorial, step by step. So hinang ko na. So tingnan natin kung may masukat pa rin tayo dito na 5 volts dito banda, at saka ano dito, dito makasukat din tayo ng supply dito
sa may 47, 25 volts, malamang sana power on muna natin ulit. Sukat tayo ng dito. So wala, naging 0 mga boss. So wala tayong nasukat dito. Tingnan natin, 23, ibig sabihin hindi pa naglo-load. 23, so dito 23 din, dapat 0 volts to, itong ini-injikan ko. Tapos dapat dito ang masusukat natin dito ay 14 na lang. So ibig sabihin walang problema dito sa hinang natin. Ang gagawin naman natin dyan ay itong diode naman ang ihang natin, tapos ibabalik ko to. Yan, ganun po yung pagto-troubleshooting. Wala pong troubleshooting na instant na may tatanggalin ka lang pyesa tapos okay na. Nangyari naman yun, totoo, pero hindi lahat ng equation ganun, or hindi laging ganun. Kaya sa mga umasa na anong sira ng amplifier na walang sounds, tapos sasagutin natin ng isang pyesa lang papalitan, okay na, malabo po yun. Kasi kahit kami mga technician, gusto rin namin yun ng isang palitan lang ng pyesa. Kumbaga isa lang ang papalitan, okay na. Gusto rin namin yun. Pero hindi laging ganun ang Ngayon, hinang natin yung diode dito na isa, yung sa kabila naman yung ihang natin. Yan. Okay. Yan. Kuha tayo ng pang So dati ang hinang natin ay itong diode na to. Ngayon ito naman, tanggalin natin yung paa. Pag nag-switch yung relay, ibig sabihin andito yung problema. Kasi dinisable natin yung connection niya. Okay, lagay natin dito yung dito na lang. Yan, ay may pitik dito na lang. Tapos power on natin uli. Yan, tingnan natin kung magkakasupply. Ayun, nagka-supply. Tapos itong transistor na to, wala na, 0 volts na. Tingnan natin sa coil side ng relay, 0 na rin. Tapos yung kabila 14, ayun. Kita nyo yan. Ibig sabihin, nang hinang natin to, gumana yung relay, dito banda ang sira. Sukatin natin yung sa 47 capacitor, meron. Ayan. So yun lang naman ang pinaka-importante dito, yung sa 47 25 volts na dapat may supply dyan. Tapos dito dapat wala yan, kasi pag meron ka masukat yan, ibig sabihin yung coil side hindi pa gumagana. So tingnan nyo, ayan distansya natin yung camera natin, 0, tapos supply. So ganun dapat, o kaya sa madaling sabi, pag ininjikan mo ng tester yan, ayan, may masusukat ka dyan. So ibig sabihin ang problema ay nandito. Maaring yung transistor na to problemado na o sira na. So tingnan natin, lagay natin ulit dito yung tester natin, o yung tester. Patayin ko muna. Yan, tanggalin natin yung transistor na yan. Tingnan natin. Ayun, nahulog na. Ito. So ito yung magiging problema niya. Testerin natin to ngayon. Kuha tayo ng gamit tayo ay nasagi. Gamit tayo ng hawak-hawak ko pa yung yan. So inaayos natin para malinaw sa camera. Ang number pala niya ay 5551. Okay? Naka times 10 tayo o naka times 1 tayo dyan sa tester. Walang palo, baliktaran kabila. Ayun, mayroong palo pero konti. Leak na siya mga boss. Ayan sira na talaga siya. So madalang lang mangyari to sa amplifier, kaya
Madalas ito, kung makita nyo, pinaka-common trouble ito, kinalawang. Pero itong maganda pa, tapos sira na, madalang mangyari. So, nangyari dito, yung base niya at saka emitter, tsaka yung base collector niya, open na. Yan. So, sira na to. So, gagawin natin, kuha tayo ng bago. 551. So, buti marami tayong transistor. Yan. 55, 51. Lagay muna natin yung tester dito. Simpleng sira lang to, sa totoo lang. Humaba lang nung ginawa natin ng video. Actually mga boss, nung una ko ding na-encounter ganitong trouble, nako, nahirapan din ako. Yung problema sa OCP, hindi lang ganong trouble. Mayroong trouble din na nag-rattle yung relay dahil sa OCP ang sira. Yan. Tuloy-tuloy itong video natin, wala nang cut to. Kasi, para talagang masundan nyo. Sigurado ako makaka-appreciate lang nito yung mga willing matuto or interesado sa repair. Pa-comment na lang dyan mga boss, at shoutout na lang din pala sa inyong lahat. Yung yung signal diode, yung signal diode na 4148 or general purpose diode, switching diode, kung ano man tawag nyo dyan, ibabalik na natin. Walang sira doon. Kumbaga hinang lang natin kasi yun yung, putik, mahulog yung tester natin. Masikip kasi yung shampoo, kailangan ko reorganize. Putulin natin yung paa. Tapos linisan natin. Hindi pwedeng hindi linisan yan. May mga residue dyan ng yung sa pump. Ayan So ready ulit at tester natin. So naibalik na natin yung OCP. Hindi pwedeng baka may magtanong, boss, pwede bang disable na lang yung OCP kasi gumagana naman yung relay? Hindi po. Kailangan ibalik natin kung ano yung dati. May purpose po yung OCP dyan kung bakit nilagay yan. Yan po yung pag sobrang lakas na ng patugtog nyo, tapos nagki-clip yung relay. Yun yung trabaho niya. Pag nagiging overload na yung sounds, or sobra-sobra na yung pumapasok na sounds, magdidetect na siya. Siya na yung magsisend ng signal dito sa relay na mag-cut na. Malaki ang trabaho niya, kaya hindi pwedeng walang OCP. So lagay ulit natin dito. Yan. Kita nyo yung tutorial inabot ng 20 minutes. Power. Yan, tuloy-tuloy. Tingnan natin kung gagana. Ayun, nag-switch yung relay. So tingnan natin kung may supply dito. Wala na. Tapos tingnan natin yung dito na dapat mayroon. Tandaan nyo 5.5 yan. Tapos ang pinaka niyan, papunta yan, may connection naman. Dito yan sa 47, 25 volts yan, 5.6. Yan. Kung may problema yan, either sira yung transistor dito o may problema sa OCP. Tingnan nyo yung coil side naman. 0, yung kabila, yung connection yan ay papunta dito sa transistor. Tapos yung isa naman ay meron 14. Yan. So yun ang yun ang trouble. Ang pinakasira niya, itong transistor na to, mga boss. Sa isang side ng OCP. Yung isang side ayos pa. So tandaan nyo, dalawa yan. Timbang yan o pares yan yung OCP. Isa para sa left, isa para sa right. Kuha nyo mga boss. Yan yung trabaho ng OCP. Mahalaga yan kasi kung titingnan nyo, i-demo ko sa inyo. Patay muna natin, baka sumundot. Sabay na natin i-demo. Yan. Sa mga nag-skip ng video, pasensya na, wala kayong natutunan. Yung trabaho ng OCP, kung susuriin nyo, halimbawa, ito yung isa. Ito din yung isa. Dito lang, para mas madali. Yung isa niyan, ayan galing dito, papunta yan doon.
Tapos itong emitter niya, yun yung papunta na sa diode, papunta sa relay. Tapos yung base naman niya, itong gitna base, kung mapapansin nyo, yan, ayan, pak, ang punta dyan, di ba, may resistor. Tapos ito pa, papunta na yan doon sa emitter. Dalawa yan, dalawa, yan. Papunta na yan sa emitter ng transistor. Tapos itong part na to, jumper din yan, papunta din yan sa pinaka-output na ng speaker. Yan, kaya kung may ma-detect siya dyan na abnormal, magsisense siya, halimbawa may DC dyan, or kung may ano man, may hindi tama dyan, magsisense siya ng signal dito, papunta doon, na wag gagana yung relay. Kumbaga, siya yung lookout. Sa madaling sabi, siya yung lookout. Pag may nakita siyang mali sa paligid o may kalaban, sisignal niya, oy, wag niyong paganahin. Kumbaga yung relay, parang gate, oy, wag niyong buksan yung gate. May trouble, wag niyong buksan yung gate. Yan. Ibig sabihin, kahit ayos yung relay section, pag pinagbawal ni OCP na paganahin, siya yung command. Kumbaga, siya magdedesisyon kung gagana kayong relay o hindi. Isa siya sa mga sa mga suporta na pag may na-detect siyang problema o kung siya mismo may problema, bulag siya or disable na siya, hindi gagana yung relay, mga boss. Hindi pwedeng disable na yan o kalasin na lang kasi gumana naman ang hinang. Paano kung may trouble na? May trouble na yung amplifier, 'di ba? Tapos kasi tumutunog 'yan, paano kung anong nangyari diyan tumutunog naman pero pasundot-sundot yung pag-clipping niya o pag-DC out niya. So kung walang OCP, malamang masira yung speaker mo. Yun. Kaya minsan may mga papansin kayo, may mga amplifier na minsan pag nilakasan namamatay yung relay o kaya papatay-patay yung relay. Minsan akala natin sa relay lang, minsan dito pala sa maraming kumbaga yung mundo ng amplifier talagang malalim din. Kumbaga sa anime, yung amplifier ay isang buong dark continent. Ang level ko ay nasa pa lang ako. Hindi pa ako naka-explore sa dark continent. Kung Hunter x Hunter yung pag-uusapan. Kumbaga kung sa anime naman na One Piece, malaki yung parang Grand Line, ganon. Kunyari nasa East Blue pa lang yung kaalaman ko. Mayroon pang West Blue, North Blue, Grand Line, mga ganon, Calm Belt, yung mga example lang natin. So ganon mga boss. Ako, ang nangyari dyan, nung unang-una kong na-encounter niyan, wala akong napagtanungan. On my own, natutunan ko, na-discovery ko. Kasi nung na-discovery ko yung trouble na yan, wala pang YouTube University. Kung meron lang sana, napapadali. Wala pang YouTube, Facebook, Google noon Tika lang, mahaba na yung Okay na to mga boss, nag-switch na yung relay. Yun lang yung trouble. Hanggang dito na lang tayo. Shoutout na lang sa lahat.